Tuluyang lumaganap ang dilim sa paligid. Mag-iikapito na ng gabi. Mula sa isang tindahang malapit, nagkakasarapan sa kwentuhan ang dalawang magkaibigang si Aling Onang, ang tindera ng sari-sari store, at si Aling Mirna, isang kilalang hilot at komadrona. Ang biniling pakete ng asukal at gatas ay nag-init na sa kamay ng komadrona sapagkat kung saan-saan na napunta ang kanilang kwentuhan. Matagal-tagal rin na hindi nagtagpo ang dalawa sapagkat abala ang bawat isa sa kani-kanilang mga buhay. Nagkataon lang na napadaan ang komadrona sa tindahan dahil wala ng gatas ang apong paborito. Siyang pagkakataon na sinamantala naman ang dalawa. Bagamat may ilang umiistorbo sa dalawa sapagkat bumibili, tuloy pa rin ang kanilang huntahan. Hanggang sa isang babaeng buntis ang lumapit. Katol ang bibilhin at ilang kutkutin. Napakunot noo si Aling Mirna sapagkat walang pandong o sombrero ang buntis, ni walang pangginaw na suot, nakadaster na may kanipisan pa, na paghahalataang walang half sleeve o underskirt na suot. Kilala niya ito, si Debbie. "Jaskeng bata ka, bakit wala kang pamandong sa ulo? Ang hamog at naglalalabas ka pa." Kastigo nito sa buntis na napasapon na lang sa pisngi at bahagyang napatungo sa pagkapahiyang naramdaman. Naiintindihan niya ito. Nag-aalala lamang si Aling Mirna sa kanya. Isa pa, ito ang nakontrata niyang mag-aasikaso sa kanya kapag siya ay magsisilang na. Magaan kasi ang kamay nito, mabait at hindi naniningil ng mahal. Kung ano lang ang kayang iabot, ayos na. Kaya nga nire-respeto ito sa kanilang barangay. "Wala ho kasi yung pamangking ko sa bahay. Wala ho akong mautusan. Nilalamok na ho ako kaya napalabas ho ako. Nakalimutan ko hong magsombrero." Hinging paumanhin ito sa matanda na nailing na lamang. "O siya, sige na. Huwag ka nang magtagal pa sa labas. Mahamog na. Sa sunod, kung hindi maiwasang lumabas ng gabi, maglagay ka ng bimpo sa ulo. Mas mainam kung tuwalya. At huwag kang magdadaster. Pantalon o panjama ang suotin mo para hindi ka pasukan ng hangin sa katawan." Pangaral pa nito sa ngumiti ng tipid na buntis. Pagkuway, nagpaalam na ito sa dalawang matanda at naglakad na pauwi. "Bata pa kasi kaya ganyan. Unang anak niya yan, hindi ba?" Ani Aling Onang sa komadrona nang tuluyang makalayo na ang buntis. "Oo, nasa 20 lang ata ang batang yan," anang komadrona sa kanyang kaibigan. Samantala, mabilis namang naglalakad na si Debbie pauwi. Lumalamig na kasi ang hangin at sa hindi niya malamang dahilan, nanlalamig na ang kanyang mga talampakan, maging ang mga kamay. Siya ay nagsisisi kung bakit hindi siya nagdala ng pandong sa ulo o nagpatong man lang ng jacket. Tama si Aling Mirna. Iba pala talaga kapag buntis. Mas sensitibo ang pakiramdam. Dati naman kasi hindi ganito ang kanyang katawan. Kahit gaano pa kalamig, hindi siya agad nanginginig. Papasok na siya sa eskinita kung saan nasa dulo pa ang isang pintong kanilang inuupahang mag-asawa nang matigilan sa paglalakad. Tila kasi may malamig na dumaiti sa kanyang alak-alakan. Napatingin ang buntis sa paanan na halos hindi na niya makita sa malaking umbok na tiyan. Pagkuway, nagpalingalinga. Baka basura lamang na nilipad ng hangin. Anang buntis sa kanyang sarili na muling tinuloy na ang paglalakad. Nang makapasok sa eskinita, may ilang batang tumatakbo ang nakasalubong pa ng buntis. Naglalaro. Tinawag pa siya ng isa. Kapitbahay niya ito, si Bona, 7 taon. Nginitian niya lamang ang bata bago nagpatuloy sa paglalakad. May dalawa siyang napansing pasalubong sa kanya. Isang lalaki at isang babae. Lumagpas sa kanya ang lalaki. May dala itong backpack at supot na plastic. Mukhang papasok o galing na ata sa trabaho. Tanaw na niya ang binto na inuupahan nang makabangga ng balikat ang babae. Nagtaka siya sapagkat may kaluwagan naman ang eskinita.
Kung hindi sasadyain na siya ay banggain, hindi iyon mangyayari. Otomatikong napasapo si Debbie sa tiyan. Bagamat hindi ganon kalakas ang nakabanggang balikat, kunot noong napatingin siya sa babaeng ni hindi man lang niya napagmasdan ang muka sapagkat tila walang anumang tumalikod ito. Dire-diretsyong naglakad. Kinibit na lang ng buntes ang nangyari. Muling tinuloy ang paglalakad. Tumunog ang alarm clock ni Debbie ng 6:00 ng umaga. Pupungas-pungas na bumangon ng buntes. Inalis ang pagkakadantay ng asawa sa kanyang hita. Inabot ang alarm clock at pinatay. Napatingin siya sa asawang bumiling ng pagkakahiga at inapuhap ang unan. Niyakap at muling tinuloy ang pagtulog. Siya naman ay kumilos na. 8:00 ang pasok ng asawa sa trabaho nito. Magluluto siya ng ulam na babaunin at almusal na rin nila. Maari naman siyang bumawi ng tulog kapag nakaalis na ang asawa. Nang ilapag niya ang mga talampakan sa sahig at inapuhap ng mga paa ang mga tsinelas, napaigik ang buntes sapagkat tila may umakyat na kirot mula sa kanyang hita patungo sa kanyang puson. Napahawak si Debbie sa sikmura nang maramdamang tila nanigas ang kanyang tiyan. Ang kirot na umakyat ay hindi nawala. Tila nga nanatili sa kanyang mga balakang. Ang isang kamay naman niya ay humima sa kanyang bewang. Bakit? Anang kanyang asawa na nalingonan niyang nakadilat at sa kanya nakatingin. Marahil narinig ang kanyang pag-igik. Humilab lang. Dahilan ng buntes sa bumangon na asawa. Tinanong kung kaya ba niya magluto. Mag-uulam na lang ito ng dilata kung hindi. Ngunit umiling ang buntes. Sinabing sandali lamang at hahamigin muna ang sarili. Ngunit ang nararamdamang paninigas ng tiyan ay hindi nawala. Bagamat nakakakilos, ingat ang bawat galaw na nagre-resulta ng pagbagal ng buntes sa mga gawain ng maghapong dumaan. Pangalawang araw ay tila dumoble ang nararamdaman sa tiyan at mga kalamnan, kaya pinatawag na sa pamangkin ang manghihilot at komadro ng si Aling Mirna. Ipasok niyo na lang ho yung tsinelas niyo sa loob, Aling Mirna. Anang buntes sa bisitang tila natigilan saglit bago sinungaw ang ulo sa labas ng pinto. Nagpalingalinga na animo ba ay may napansin. Nang makontento sa pagsungaw sa labas ay sakalang nagsalita. Sige lang, marumi ang tsinelas ko, maalikabok, tsaka naka-linoleum ka Anang komadrona, pinusuot na lang ng isang extra tsinelas ni Debbie ang bisita. Samantala, inutusan niya ang pamangkin na bumili ng minindal na bagamat tinanggihan ni Aling Mirna, hindi pinansin ng buntes. Ano bang nararamdaman mong bata ka? Tanong nito habang naglalagay ng langis sa bawat kamay. Kinuwento naman ni Debbie. Nailing ang komadrona bago nagsinde ng gaserang dala at saglit pinadaan ang mga palad sa apoy. Inutos nito na iangat ang duster nang mahilot ang tiyan. Paglapat pa lang ng mga palad ay napakunot noo ang matanda. Paano'y ramdam niya ang lamig ng tiyan nito, na animo ba ay napahira ng malamig na tubig. Sinabi ng matanda ang napansin ngunit umiling lang ang buntes. Wala naman daw siyang nararamdaman na panlalamig. Ang totoo, naiinitan pa nga siya. Maigi na lamang at natawag mo agad ako. Nabati ka. Naamoy yan. Anang komadrona na kinakunot ng noo ng buntes. Ano hong naamoy yan? Takang tanong nito. Nangyari ito nung nakaraan. Lumabas ka kasing walang pandong. May nakasalubong kang tampalasan. Nais kang tuyuin. Anang komadrona pa. Totoo ho ba talaga yon? Kahit sa panahon ngayon? Hindi kumbinsidong tura ng buntes. Ang iniisip kasi ni Debbie, baka napagod lamang siya o nasobrahan sa galaw nung nakaraan. Naglaba kasi siya ng ilang mabibigat na kortina na siyang sinabi niya kay Aling Mirna. Napabuntong hininga ang matanda. Naiintindihan niya ito sapagkat bata pa nga.
at sadyang karamihan ng kabataan ay hindi na gaanong naniniwala sa matatandang kasabihan at paniniwala. Wala namang mawawala kung minsan susunod sa mga matatanda, hindi naman gaanong nalalayo ang panahon noon sa panahon ngayon. Kahit nauuso ng ilang modernong bagay at gawi, totoo sila, yung mga nilalang na nandyan lang sa paligid. May ilang walang tangkang masama sa tao at nakukuryoso lamang, at may ilang ang dulot sa atin ay kapahamakan. Kaya nga dapat nag-iingat pa rin. Huwag mo nang ulitin ito ha. Kung lalabas ka, magtakip ka ng ulo at ng katawan mo. Mas maigi nga huwag ka nang lumabas kung hindi naman kailangan. Mahabang paliwanag ng matanda sa napatango-tango na lang na buntes. Hindi na nilinaw ng komadrona kung ano ang sinasabing nilalang. Alam niyang isa si Debbie sa mga modernong tao ngayon. Hindi na naniniwala sa mga sabi-sabi. Bagamat sigurado ang komadrona na aswang ang sala rin sa paninigas ng tiyan nito, hindi na niya iyon pa sinabi sa buntes. Maigi na rin siguro yun upang hindi na madagdagan pa ang mga alalahanin nito. Matapos ang kunway paghihilot nito sa tiyan ni Debbie, nagpausok ito sa loob ng bahay at sa labas ng pinto, gamit ang isang lata ng sardinas na hiningi sa buntes. May inilagay roon si Aling Mirna. Hindi pamilyar kay Debbie ang karamihan, ngunit may ilang dahon ng makabuhay, insenso at kamangyan ang napansin niya na hinalo ng komadrona sa lata. Tapos ay ilang dahon na hindi niya na talaga alam. Habang nagpapausok ito, bumubulong si Aling Mirna. Mahina lamang, ngunit may ilang linya siyang naririnig na nanggagaling sa dasal ng Abagin Noong Maria. Tapos ilang bulong pa na hindi na niya mawawaan. Pinanood lamang ni Debbie ang ginagawa ng matanda. Nang matapos ito, inabutan niya ng 2 piraso ng 50 pesos. Ngunit binalik nito ang isa at sinabing nagpamerienda naman daw siya, kaya okay na yon. Nilagay ng matanda ang lata sa labas ng pinto. Hinayaang roon ay mamatay. Nagmerienda sila. Tinawag na rin ng dalagita ang pamangkin. Nagkwentuhan pa, at makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na ang komadrona. Nang tumayo si Debbie, ingat pa siya at inaasahan pa ang kirot ng kanyang kalamnan at pagtigas ng tiyan, ngunit hindi niya na iyon naramdaman pa. May ibinigay pang langis ang matanda sa buntes. Ihaplas raw iyon sa tiyan tuwing gabi o kaya ay pagkatapos maligo, na siyang tinanggap naman ng buntes. Balak pa sanang ihatid ng pamangkin ni Debbie ang matanda sa bukana ng eskinita, ngunit sinabi ni Aling Mirna na wag nang lumayo ito. Bumalik na sa bahay at gabi na rin, na sinunod naman ng dalagita. Nang makarating sa bukana ng eskinita, tumungo ang matanda sa isang bahay na konkreto. Kinatok iyon, isang lalaki ang nagbukas, pamangkin niya, si Edmond. Nagtanong ito kung anong kailangan at nais pa sanang anyayahan ang matandang pumasok, ngunit tumanggi ang komadrona. Tinanong kung may gulong itong hindi na ginagamit o kahit anong goma na maaaring sunugin kahit maliit lamang. Tumungo ang lalaki sa likod bahay. Pagbalik, dala nito ang isang pares ng gomang tsinelas. Kinuha ng matanda ang pinaka-strap ng tsinelas, dinala sa isang sementadong bahagi ng bakuran at sinindihan roon bago nagwisik ng konting asin sa apoy. Nanood lamang ang lalaki. Alam nito ang ginagawa ng tiyahin. Sanay na siya. "Ang mama mo, tulog na ba?" Tanong ng komadrona sa lalaki nang makontento sa apoy na nilikha. Sinabing nauna na itong magpahinga sa itaas sapagkat umaatake na naman ang rayuma. Tumango-tango ang matanda bago nag-abot ng 50 sa lalaki. Pangkok niya raw, bantayan lang ang apoy na tuluyang maupos. Bukas na lang linisin ang abo bago umalis. Napangiti ang lalaki at hinalikan pa ang tiyahin sa pisngi nang magpaalam na ito. Sinunod niya ang bilin. Tumambay siya sa harap ng apoy at pinanood ang itim na usok na roon ay nagmumula. Ilang sandali pa ay naupos na nga ito. Sakalang umalis ang lalaki.
tuloy-tuloy sa malapit na tindahan. Malayo pa sa bukana ng iskinitang pakay, natigil na agad ang mga paa ng babae. Nakaamoy siya ng nasusunog na goma. Pinigilan niyang sumingasing sa takot na marinig ng ilang taong nakatambay sa tindahang malapit. Atat pa naman siyang balikan ang buntis na naamuyan niya nung nakaraan. Tinandaan niya ito at inaasahan na sa ilang araw na daraan magbubunga ang kanyang pagtsatsaga na tuluyang matuyo ang sanggol sa loob ng tiyan nito. Naitutop niya ang isang kamay sa bibig, damay ang ilong, sumasagitsit ang samyo sa kanyang pang-amoy. Ngunit hindi iyon hadlang upang hindi niya dalawin ang pakay na buntis. Kaya nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Ngunit nang malapit na sa mismong bukana ng eskinita, hindi niya maiwasang mapaatras. Tila kasi may hamog na kulay abong tumining paharang sa kanyang daraanan. Roon ang gagaling ang samyo ng goma. Napatingin siya sa ilang nagdaraan na tila hindi pansin ang hamog. Panaydaan lang ng mga iyon na tila walang anuman sa kanila. Ngunit maingat ang babae. Alam niyang pag lumapit pa siya sa hamog, hindi siya makakahinga ng maayos. Kakapusin siya ng hangin. Kaya nga, ayaw na ayaw ng mga aswang sa sinusunog na goma, lalo ng gulong. Hindi nila kinakayang amoy nitong tila sumasagitsit na animo ba ay malapitan silang suminghot ng matapang na sunrocks. Masakit sa ilong talaga. Sinubukan ng babaeng palisin ng kamay ang hamog, ngunit napasinghap siya bigla at agad binawi ang kamay at brasong pinanghawi sa hamog. Bigla kasing umusok ang kanyang balat ng hapde. Lalong napaatras ang babae at nagmamadaling lumayo sa lugar, pigil na sumingasing sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa pagnanais na makalayo sa lugar, hindi na niya napigilang magsaibon. Bumagsak sa lupa ang suot niyang duster at saplot pang loob at tsinelas. Umuusok pa ang isang paa nito habang mabilis na kinakampay ang mga pakpak. Nabitawan naman ni Edmond ang hawak na bote ng popcola nang makitang nagsaibon ang isang babaeng tanaw niya di kalayuan. Sa hindi na malayang pagnganga, namantsahan ang kanyang damit sa bandang dibdib dahil sa hindi na nalunok na inumin. Kinusot pa niya ng marahas sa mga mata, ngunit totoo ang kanyang nakita. Katunayan nga ay nasa lupa pa ang mga damit nito. Napalinga siya sa tinderang abala sa panonood ng TV, tapos ay lumingon sa ilang nakikita niyang taong naglalakad. Halatang siya lang ang nakapansin sa pambihirang pangyayari na iyon. Bata pa ang gabi, ngunit wala na halos tambay sa lugar. Karamihan kasi ay naghahapunan na sa ganitong oras. Wala sa sariling dinampot niya ang bote na nabitawan. Kanina pa niya napansin ang babae, sapagkat bago ang mukha nito sa kanyang paningin. Tingin niya ay nasa 50 na ito. Nakita niya kung paano ito tila napaso nang makarating sa bukana ng eskinita. Nagtatakbo at tila lumundag, tapos ay nagsaibon. "Tangina, ano yun? Aswang?" Hindi maiwasang tanong ni Edmond sa kanyang sarili.